Huwag kang mag-alala. Masasanay ka din sa pasikot-sikot dito sa Manila. Lalo na sa ingay at traffic. Masayang sambit ni Sarah habang nagmamaneho. Grabe, di ko akalaing bigatin ka na pala talaga, Sarah. Ang gaara ng kotse oh. Bigla tuloy ako nanliit. Huwag kang di pa yan fully paid. Tsaka, ano ka ba? Ako pa rin to, kaya chill ka lang. Dahil akong bahala sa'yo. Okay? Ayos! Yun lang naman ang gusto kong marinig. Matapos nilang marating ang bahay nito, ay agad naman silang sinalubong ng mabait nitong ina na si Lomi. Hello po, tita. Kamusta ho kayo? Aba, lalo po yata kayo gumaganda. Naku, apakabulerang bata. Totoo, di ako marunong magbiro, tita. At hindi talaga ako magtataka kung sa'yo nagmana itong si Sarapot. Ay nako, Jojo. Gutom lang yan. Sige na, ikain na lang natin yung hangin sa tiyan mo. Sabat naman ni Sarah matapos ilapag ng kanyang ina ang mainit-init na ulam. Wow, ang sarap naman ito. Kayo ba nagluto nito, tita? Tumango naman agad ang matanda habang hindi pa rin nawawala ang ngiti nito sa mga labi. Oh, sige na, kumain na kayo at mamaya-maya ako ng kaunti. May tatapusin lang ako sandali. Kumain kayo ng marami ha, pakabusog. Sarah anak, ikaw na bahala kay Juvie. Matipid namang tumango ang anak at nginitian ito. Salamat, Sarah ha. Alam mo, hindi ko akalain na may mga tao pa rin palang may magandang loob kagaya niyo. Sus, ano ka ba? Parang show nga to. Ayos lang, para naman tayo hindi magkababatay. Kahit na, matagal na panahon na kaya ang nakalipas. Tsaka, ang layo na nang naabot mo. Aniya, habang patuloy pa rin sa pagkain. Malayo na, pero malayo pa. Kaya ikaw, hindi pa huli ang lahat. Bukas na bukas, ititrain kita sa coffee shop. At kung gusto mo mag-aral, kung handa ka na, sabihin mo lang. Tutulungan kita. Sobra-sobra na yun, Sarah. Pero, salamat talaga. Teka, paano pala ako makakabawi sa'yo? Sus, tsaka mo na lang isipin yun. Ang importante, huwag mong bibigyan ng sakit ng ulo. Maliwanag? Okay. Ganito na lang. Mamahalin na lang kita at aalagaan. Para naman, alam mo na. Natatawang biro naman niya na ikinatawa na lang ni Sarah. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Pagkatapos nilang kumain ay sinamahan naman ni Sarah si Juvie sa magiging kwarto nito. Medyo maliit lang ang kwarto na to pero kasya ka naman siguro dito. Ano ka ba? Ang ganda nga eh. Malambot pa. Gusto mo tulungan na kitang maglagay ng damit sa cabinet? Tara. Parehas silang natigilan nang biglang napahinto si Sarah. Uy, okay ka lang? Kaya ko na to. Magpahinga ka na lang kaya. Okay lang ako. May naalala lang. Sino? Yung ex mo na naman ba? Hindi. Sus, alam mo, hindi ka magaling magsinungaling. Kitang-kita dyan sa singkit mong mata, oh. Hindi nga. Ba't mas marunong ka pa sa akin, ha? Kasi napapansin ko kapag nababanggit yung tara na yan, inatatameme ka. Gaya niyan, nakanganga ka na naman. Para kang anga. Baliw ka talaga. Diyan ka na nga. Mabilis niya itong tinalikuran upang ikubli ang nararamdaman
ng mga sandaling iyon. Ngunit nangyari ang mga sumunod na sandali na hindi niya inaasahan. Niyakap siya nito mula sa likuran habang nakasandal ang ulo nito sa kanyang balikat. Baka kalimutan mo rin siya, Sarah. Nandito ako. Ako ang magpapagaling sa sugat na ibinigay niya sa'yo. Nagulat siya sa mga binitawan nitong salita habang may kung anong halong pagtataka sa kanyang isipan. Sige, mag-wash up lang ako. Wala sa sarili niyang kumawala sa pagkakayakap nito at hindi man lang nag-atubiling lingunin ito bago lisanin ang kwarto. Pagdating niya sa kanyang silid ay habol hininga siyang napasandal sa likod ng pintuan. Hindi niya alam kung anong dahilan ng pagkabog ng kanyang dibdib. Halo-halo ang kanyang nararamdaman sa mga sandaling iyon. Kaya nagpasya na lamang siyang magtampisaw sa tubig upang siya ay mahimasmasan. Ito ang unang gabi ni Juvie sa bahay ni Sarah at tunay namang naninibago siya. Hindi siya sanay matulog sa ibang bahay at lalong hindi siya sanay matulog sa malambot na kama. Ang totoo, namimiss niya na ang malamig niyang banig, amoy ng kanyang sariling unan at sa papag kung saan siya mas komportable. Pero naiisip niya rin na kailangan niyang harapin ang panibagong hamong ito sa kanyang buhay. Halos madaling araw na siya bago dalawin ng antok. Pinagod niya lamang ang utak niya sa kakaisip sa mga mangyayari sa kanya at ang mga dahilan kung bakit siya nandirito. Lalo na ang nagpapasaya sa kanya at tanging nagbibigay inspirasyon. Walang iba kundi si Sarah. Bata pa lang sila ay may natatagong paghanga na talaga siya rito. At kahit na madalas niya itong biruin noon, pero ang totoo, paraan niya lang iyon para mapansin ng dalaga. Hanggang sa nabalitaan niya na lang na sa Maynila na ito mag-aaral ng high school. Wala siyang nagawa kundi ang palayain at isang tabi na lang ang nararamdaman niya. Dahil bukod sa malayo ang agwat ng pamumuhay nila, ay parehas pa silang babae. Kung kaya naman malabong magkaroon sila ng ugnayan. Pero ngayon na alam niyang may naging nobya ito, nabuhay muli ang pag-asa sa puso ni Juvie na baka ngayon ang tamang panahon para sa kanilang dalawa. Hindi man ganun kadali, ngunit hanggat maaari ay nais niyang ipadama rito na wagas ang kanyang nararamdaman at sa pagkakataong ito ay wala nang halong biro.